Eto na mga kabasketball, meron tayong magandang updates mula sa ating mga reliable sources. Kasi bibigyan ng kontrata ng isang NBA team etong ating pambatong si Kai Sotto kapag maganda yung naipakita niya dyan nga sa FIBA OQT. Malilinawan tayo kung bakit ganon. Bakit itong FIBA OQT etong talagang target or focus netong kampo ni Kai. At Kai Sotto nagbigay ng assessment sa kanyang sarili patungkol nga dito sa naging performance niya sa Yokohama Precursors. At Gio Chu nagtala ng double-double para sa Taiwan Mustangs. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa huling laro netong ating pambatong si Gio Chu, naglaro sa Ateneo at sa ating Gilas Pilipinas, ay nakapagtala siya ng double-double, 14 points at 15 rebounds. Napakaganda niyan mga kabasketball sa 58% na field goal shooting. So pinapakita niya rito na deserving siya na makapaglaro dito nga sa Japan B-League. Nung debut game niya, nagtala lamang siya ng 6 points at 7 rebounds sa loob ng 21 minutes. Although decente na to. Pero ngayon dinoble niya 14 points, 15 rebounds. Hopefully magtuloy-tuloy yung development netong si Gio Chu, kasi ipinalita nung nakaraan ng tiebreaker times na magta-try out etong si Gio Chu dyan nga sa Japan B-League team para siyempre makapasok hopefully. At patungkol naman dito sa ating pambatong si Kai Sotto, dito sa kanyang naging interview ay sinabi niya yung kanyang assessment doon sa kanyang naging performance dito nga sa Yokohama Precursors. Kasi naging ups and down yung kanyang career, Siyempre galing siya sa injury. Tapos nung mga umpisang laro niya dito sa Yokohama, nag-average lang siya ng 12 minutes per game. Napo-frustrate daw siya kasi alam niya na marami siyang maitutulong para nga dito sa Yokohama. Pero ang ginawa niya, nagtuloy-tuloy lang siya sa pagtatrabaho hanggang sa binigyan siya ng opportunity ng kanyang coach na makapaglaro ng mas mahaba. Umabot nga siya ng 26 minutes, At yung naging game niya ng back-to-back doon sa Chiba Jets, yun yung nagbigay sa kanya ng unang big boost. Kumbaga sabi niya nga, dapat ganito dapat ako maglaro. So dapat ituloy-tuloy ko to. So yun mga kabasketball, at naniniwala si Kai na naging mas maganda yung performance niya ngayon dyan sa Japan B-League kumpara nung nakaraang season. At naniniwala rin siya na mas maganda yung magiging performance niya sa susunod na season ng Japan B-League kung diyan siya maglalaro. Kasi mga kabasketball, nakatanggap tayo ng napakagandang balita mula sa ating mga reliable sources. Alam naman natin, mula pa sa Japan, sa US, meron tayong mga nakakausap dyan mga kabasketball. Napatunayan ko na yan nang sabihin ko na may 4 na NBA team na nag-i-invite dito sa ating pambatong si Kai Sotto. Nung nakaraan naman, sinabi ko hindi siya makakapaglaro doon sa last game niya sa Yokohama na nagkatotoo. Ngayon mga kabasketball, ayon dito sa ating mga reliable sources, dito pa lang pala sa paglalaro ni Kai sa ating Gilas Pilipinas, kontra nga dyan sa mga powerhouse team ng Latvia at etong Georgia na 6 yata yung NBA player. Kapag maganda raw yung naipakitang performance netong ating pambatong si Kai Sotto, bibigyan siya ng kontrata ng isang NBA team. So ngayon nalilinawan na ako kung bakit ganon yung mga sagot netong agent ni Kai. 3 kasi ang agent ni Kai. Actually ayon din kay Homer Sison nung May 14 nakaraan, sinabi niya na ayon kay Tony Ronsoni, yung isang agent niya, na pinag-iisipan pa rin nila kung ano ba yung mangyayari patungkol nga dyan sa mga NBA minicamps. Actually, March pa lang mga kabasketball doon sa nakausap ko. Ang sabi niya sa akin, kasi sabi ko ito inaamin ko, ang pagtingin ko kasi nung nakaraan, sabi ko sa kanya, sir, pwede bang pakipaliwanag sa amin kung gaano kahalaga yung NBA Summer League compare dyan sa paglalaro sa Gila sa FIBA OQT sa July, sabi ko sa kanya. Sabi ko kasi para sa akin, mas makakabuti yung NBA Summer League para nga dito sa NBA Dream netong ating pambatong si Kai Sotto. So tinanong ko pa rin
Maglalaro ba siya sa FIBA OQT o sa NBA Summer League? Ang sagot niya sa akin mga kabasketball na sigurado lang, doon nga sa FIBA. 'Di ba? Ngayon nag-follow up ako, paano naman po yung sa NBA Summer League, sir? Sabi niya to be determined pa lang. March pa lang yan mga kabasketball, 22. Yan yung naging sagot niya sa akin. Kasi pwede yan, yung NBA team na nangako kay Kai, pwedeng doon na lang din siya mag-minicamp. Kasi pwede naman sabihin, dito ka na maglaro ng Summer League. 'Di ba? Meron kaming slot para sa'yo, ikaw lang yung sentro namin, bibigyan ka namin ng playing time. Pwede rin yon. Ang kailangan lang namin makita na may maganda kang performance para bigyan ka namin ng kontrata. So alam naman natin na kumpara nung last year kung saan may injury nga si Kai, iba na ngayon. 'Di ba? Mas maganda na yung performance niya at the same time nagpapalakas pa rin siya hanggang ngayon. Nagpapalaki siya ng katawan. Pati yung legs niya nakakapag-euro step na mga kabasketball ulit eh. So tabayan na natin yung mga susunod na balita. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.